Magandang araw mga kalangga, mga kainsik. Ayan, kumakain po kami dyan ng parang tanghalian yata mga kalangga. Kasi sa umaga kasi po na yan mga kalangga, nung umaga po na yan, nakabili po kami ng mga 2 kilong tambakol or barilis po dito sa amin mga kalangga. May po kasi mga kalangga, nagbebenta. Tapos wala po tayong ulam dyan no mga kalangga. Kaya since marami po kami, mga kapatid ko po, mga pamangkin ko, marami po kami dyan. Kaya binili na lang po namin yung isang malaking tambakol mga kalangga. Yung kalahati po, pinirito ko. Yung kalahati naman po ay pinaksiyo ng pamangkin ko mga kalangga. So ayan, kain po tayo. Kasama ko po yung pamilya ko dyan. Kasama ko yung mama ko, si Insik. Sa kabila naman po, yung mga kapatid ko, hindi po sila, ayaw po nila magpakita sa video, no? Nahihiya daw po kasi sila sa subo. Tapos hindi naman makita lahat sa video mga kalangga. Pero yung mga bata mga kalangga, doon po sila kumain sa kabila. Kabila po sila kumakain. Sa may kabilang mesa po, yung maliit na mesa para sa mga bata talaga. Kasi pag dito po sila sa amin, ang gulo. Kaya nga po nag-voice over ako mga kalangga, no? Kasi napakaingay talaga ng mga bata. Hindi naman po natin sila pwedeng paluin, no? At hindi naman po pwedeng pagalitan mga kalangga kasi kawawa naman, no? Paminsan-minsan na lang tayong umuwi. Tapos mamalo at mga pa tayo ng mga pamangkin, no? Kawawa naman. Kaya ayan mga kalangga, nag-voice over na lang po ako. Baka kasi makarinig kayo ng mga dyan, mga nagsisigawan dyan. Kasi yung mga din po namin, mga kapitbahay namin is napakalapit lang po. Maririnig mo po yung mga usapan nila dun sa kabila. Kaya nag-voice over lang po tayo mga kalangga, no? So kain po tayo. Masarap po yung ginawa namin ng pamangkin ko na paksiw na tambakol or barilis mga kalangga. So yan po. Kung natataka po kayo bakit po mahina lang po talaga kumain mama ko, ganyan po talaga si mama mga kalangga. Siguro sa edad na din niya po, parang si papa din po ba, sa edad niya mahina na din po siyang kumain. Kaya napaka-precious po ng mga panahon na yan mga kalangga. Kasi nakasama kong kumain yung pinakamahal kong mama. Tsaka yung mga kapatid ko. Ganun po talaga sa amin mga kalangga. Ewan ko ba, pero okay naman sa akin. Kapag nandyan po kami mga kalangga, gusto ko talaga yung mga kapatid ko, yung mga yung mga pamangkin ko, yung mga apo ko, mga anak ng mga pamangkin ko. Gusto ko talaga sama-sama kami ba. Gusto ko dyan lang sila kumain sa amin. Gusto ko magkasama kami, makita ko sila na nandyan. Masaya na ako doon mga kalangga. Kontento na ako doon, no? Kasi napakagandang pakinggan yung mga tawanan ng mga kapatid mo, nagbibiruan, nagkukwentuhan ng mga karanasan namin dyan sa isla na yan. Kaya, ayun, napakaganda lang, napakasarap lang sa pakiramdam na, ayun, makikita, makakatawanan mo na naman yung mga kapatid mo, mga pamangkin mo, lalo yung mama ko. Kaso lang po, medyo malungkot din kasi wala na din dyan yung daddy ko. Si Daddy Norbing, kung nasaan ka man ngayon, alam ko na nakikita mo kung ano yung kasiyahan namin dyan. Kahit malungkot po kami, pero inisip na lang namin na kasama pa rin namin siya. Kaya kung magtataka po kayo mga kalangga, kung bakit laging si mama sa mata niya, hindi na po kasi masyadong makakita si mama mga kalangga. Hindi na po siya malinaw yung paningin niya. Laging nagluluha po yung mata niya. Tapos binilhan ko siya noon ng eyeglass, yung para sa mata talaga ba. Pero siguro lumaki na yung grado ng mata niya. Kapag sinusuot daw niya yung binili ko na eyeglass, sumasakit daw yung ulo niya. Para daw siyang para daw siyang matutumba, na hihilo daw siya. Siguro tumaas na yung grado ng mata niya, hindi na siguro yun fit sa kanya. Pero yun ang pagbili ko noon mga kalangga, fit naman yun sa kanya. Kasi chinek muna yung mata niya bago siya bago namin binili yung eyeglass na yun. Pero siguro nga, gaya ng sabi ko, siguro nga tumaas na yung grado ng mata niya, kaya every time na isinusuot niya yun, sumasakit na yung ulo niya, nahihilo na siya mga kalangga. Kaya siguro kailangan na ng panibagong reading glasses, no? Kaya po huwag po kayo magtaka kung laging
nagpapahid si mama ng luha sa mga mata niya. Kasi ano yan sa kanang, siguro sa ano ba, nagluluha yung mata niya, masakit daw yung mata niya mga kalangga. Kaya ayun. Yan, tubig-tubig muna. Tagay muna ng tubig insik. Tsaka na yung may kulay. Saya lang sa pakiramdam mga kalangga, no? Sobrang saya ko talaga dyan mga kalangga. Hindi matatawarang kasayahan. Kaya salamat po ako sa mga taong tumulong po sa amin para po makauwi kami sa Bohol. Alam niyo na po kung sino kayo. Thank you po talaga. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong generosity, sa inyong mapagbigay na puso. Thank you, maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, nakasama ko ulit yung mama ko, yung family ko, yung mga pamangkin ko. Hindi man po kami mayaman mga kalangga, hindi man po kami masagana sa buhay. Pero masaya po kami kahit simple lang ang aming pinagsaluhan, kahit po maliit lang ang aming pamamahay, kahit po sira-sira, pero masaya po kami, no? So, ayun, kailangan nating magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap natin. Pasensya na po dahil may kaldero dyan na rumarampas sa gitna. Hindi ko alam po kung anong kaldero yun. Parang yata, kaldero yun ng kapatid ko. Nilagay doon sa kusina namin. Kaya rumarampa po siya sa gitna ng aming kainan. Ang ganda pa naman ng kaldero kasi walang maitim yung kanyang puwet. Kaya yun. Kaya happy din po ako mga kalangga dahil sa mga oras na yan or for sa munting panahon na nakasama ko sa mama ko mga kalangga na naalagaan ko po siya sa kanyang pagkain. Kasi po mama is napakasilan talaga niya sa pagkain. Lalo na ngayong tumatanda na siya mga kalangga. May mga pagkain po siya na hindi na niya pwedeng kainin kasi nga po sumasama yung kanyang tiyan. Gaya na lang po ng mangga. Dinalhan ko po siya ng mangga kasi akala ko po talaga pwede pa sa kanya yun, pero ayaw na daw niya kumain ng manggang hinog kasi po yun yung dahilan nung isang araw na hindi po siya nakatulog dahil sa sakit ng tiyan niya mga kalangga. Kaya yung mga pagkain na gusto ko sanang makain ni mama, hindi na po niya nakain, no? Kasi bawal na yun sa kanya at iniiwasan niya mga kalangga. Pero sa pagkain naman po ng tamang pagkain gaya ng kanin at saka ulam, talagang sinisiguro ko po na si mama ay makakain sa tamang oras habang nandyan po ako. Kasi si mama po hindi po kasi siya nagmamind sa time eh. Hindi po kasi niya minamind yung time kung kailan siya makakain. Ang importante po makakain siya. Depende po kasi din sa ulam mga kalangga, no? Kasi kahit dito sa isla mga kalangga, kahit isla dito sa amin, mahirap din sa ulam eh. Kasi yung mga kung yung mga kuha ng mga tao, kung noon pwede lang namin siyang hingin, ngayon po hindi ka na pwedeng manghingi ng isda kapag may huli. Binibenta na kasi nila mga kalangga kasi yung mga mangingisda ay nag-aano din ng kita, no? Kasi yung bigas talaga dito sa amin mga kalangga ay napakamahal. Bumili kami ng bigas pa isa-isang kilo mga kalangga, nasa 63 pesos per kilo talaga ang mahal na ng bigas ngayon. Kaya po sobrang nahirapan po yung mga taga-isla, no? Kaya instead of magbigay sila ng mga isda sa mga mas nagsasalubong sa kanila galing sa laot, supposed to be noon kapag may pumapalaot talaga tapos masalubong kami sa mga galing sa laot, nagbibigay po sila ng mga isang hakop ba o isang isang plastic ng maisda. Pero ngayon mahirapan po sila magbigay kahit isa o dalawa. Kasi po instead of binibigay nila, binibenta na po nila mga kalangga. Dahil po talaga sa mahal ng bigas, mahal ng bilihin, kaya binibenta na lang po nila. Yung mga walang kita gaya ng mama ko na walang inaasahan sa buhay, ako lang po, kawawa naman po, no? Wala po siyang pambili ng ulam. Kaya po minsan talaga yung mga kapatid ko wala din silang ulam, no? Yung mga bata dito sa amin mga kalangga, nasanay lang po sila na yung ulam namin dito ay patis tsaka mantika. Alam niyo mga kalangga, na-shock din po ako nung pag-uwi ko sa amin. Kasi yung shell na talagang binibigay lang nung unang panahon, binibenta na pala gaya ng hammer shell, gaya ng wasay-wasay na lalaki.
Sa amin noon, kinukuha lang sa dagat tapos binibigay sa mga walang ulam. Pero ngayon, binibenta na, imagine. Tapos isang daan is 100 pieces ng hammer shell is equivalent to 200 na. Grabe, ang mahal na talaga. Noon binibigay lang, or kung may presyo man, konti lang. Pero ngayon, hindi ka na halos makakain ng hammer shell kung wala kang pera, no? Kaya talagang, dahil po sa hirap talaga ng buhay sa isla, kaya yun, lahat binibili na. Lahat, hindi mo na pwedeng hingin. Kailangan mo talaga tumbasan ng halaga. Kaya nung nagluto ko ng spaghetti, mga kalangga, kita mo yung kumakain kami ng spaghetti sa dagat. Talagang ubos at simot. Dahil doon lang po nakatikim yung mga bata ng spaghetti. Kaya thank you for watching, mga kalangga, sa video ko na to. Sana na-entertain kayo. I love you, and thank you for watching to our vlog. See you in our next video. Bye-bye!